Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. For today's video, pag-uusapan naman natin kung anong magandang gamitin between Facebook page and Facebook professional mode profile in terms of monetization. Aalamin din natin ang pagkakaiba at pagkakaparehas, mga advantage at disadvantage ng dalawa. So kung ikaw ay magsisimula pa lamang at hindi mo alam kung ano ang iyong gagamitin, make sure na panoorin mo to hanggang dulo para magkaroon ka ng idea at makapag-decide kung ano ang pipiliin mo sa dalawa. So wag na natin patagalin pa, let's get started. Okay, Facebook page and Facebook professional mode profile when it comes to monetization is halos similar lang sa isa't isa. Dahil ginagawa na ni Meta, halos lahat ng feature na nasa Facebook page, including tools, insight, ads, dashboard at madami pang iba, ay pwede na natin ma-access inside our Facebook professional profile. Pero kahit na ganun, may difference pa din between sa dalawa. Okay, Facebook Professional Mode is accessible sa lahat ng personal Facebook profile. So kapag turn on natin to, mako-convert ang ating account into a brand. Sabi ko nga kanina, halos lahat ng feature ng FB page ay nandito na din sa ating professional profile account. So ang kagandahan dito, kung ilan yung friends mo before mo i-turn on yung professional mode, mako-convert iyan into followers, meaning meron ka na agad audience na maaaring sumuporta at manood sa content na gagawin mo. Madali mo na din makukuha yung requirements ni Facebook para ma-monetize, like sa star na 1k followers ang kailangan at 5k followers naman sa in-stream ads. Pangalawa, sharing choices, which is pwede kang mag-join sa mga Facebook group, pwede mong i-share yung content na ginagawa mo at para makakuha ka ng wider audience. Ang disadvantage naman nito, ang una, loss of privacy. Kapag ginagamit mo lang si Facebook for communication, like sa close friends and family, yung tipong sobrang private at sila lang talaga ay nakakakita ng post o ganap mo sa buhay, ang pag-turn on ng professional mode ay hindi para sa'yo. Dahil nga gusto mo nang ma-monetize, kailangan nakapublic lahat ng post o content na ina-upload mo. Pwede mo naman makontrol kung sino lang yung makakakita ng post mo, pero para saan pa yung pag-turn on mo ng professional mode. Next disadvantage, lack of personal-professional divide. In short, magiging magulo at maghahalo-halo ang personal matter at yung content na ginagawa mo. Just imagine more on educational content yung ginagawa mo, then nagsishare ka ng inappropriate posts at irrelevant content, so may chance na i-unfollow at tatama rin na silang panoorin ka. Kaya mas mabuting separate yung ating account, exclusive lang for monetization at for personal matter. Next, you're the only admin. Dahil nga personal account mo yan, ikaw lang din mismo ang may access at pwedeng gumamit nito. Hindi ka pwede mag-add ng admin para mayroon kang katulong na mag-manage, wala ka ding backup o hindi mo maililipat sa ibang tao in case na ma-hack ang iyong account. Gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi ka pwedeng mag-add ng multiple profiles para mag-manage ng iyong account. Meaning, nasa sayo lahat ng trabaho, ikaw ang editor, moderator, advertiser, analyst, at community manager. Malaking pressure ito lalo na kung tumataas ang popularity ng iyong account. Kaya kung mapapansin nyo, halos lahat ng sikat na content creator talagang page ang kanilang ginagamit. Another disadvantage ng professional mode, meron pa ding bugs o problema na hindi naayos, including yung monetization tools tulad ng stars at ads on reels na kailangan mo pang i-report o mag-request ng appeal para bigyan ka nito. Kasama na din dyan yung star na kahit hindi mo pa naman namimit yung requirements for monetization, is pwede ka nang makareceive nito. Idagdag mo pa yung sa earnings, paggamit ng music, even though copyrighted free naman yung ginamit mo, bibigyan ka pa rin ng violation. In short, nasa development stage pa lang ang professional profile. Okay, dito naman tayo kay Facebook page. Basically, ang Facebook page ay ginagamit for business, organization, or institution, and even being an online creator. Ang advantage sa paggamit ng page ay yung kabaligtaran o disadvantage ng paggamit naman ng professional profile. Kapag page ang gagamitin mo, magiging organized at separate yung personal matter at content na ginagawa mo. Hindi siya maghahalo-halo, magkakaroon ka pa rin ng privacy.
Malaking advantage din to dahil hindi malilito yung algorithm na i-recommend yung content mo sa specific target audience. Add admins and can assign roles. Meaning, maleleverage mo yung time mo dahil meron ng sasagot ng message, replies at comments, tutulong sa yung i-promote yung content na ginagawa mo at may magmo-monitor na din kapag bumababa at tumataas ang performance ng iyong account. Pwede kang mag-add ng admins para may katulong kang mag-manage. In case naman na ma-hack yung account na nakalink sa yung page, meron pang isang admin na pwedeng i-decline yung request ng hacker para makuha yung full access sa yung page. Ang admin kasi siya yung may full control sa lahat. Next, when it comes sa monetization tools, dito sa ating professional dashboard, under ng monetization, wala ka nang aalalahanin dito dahil lahat yan ay available. Makikita mo na din dito yung mga steps at requirements para malaman mo kung eligible ka na. Okay, sa disadvantage naman tayo. Una, dahil bago pa lang yung page mo, wala ka pang magiging followers. Kailangan mo pa yung i-promote, i-share yung content na ginagawa mo para magkaroon ka ng audience at viewers. Pangalawa, time consuming. So dahil 0 followers pa lang yung page mo, it takes time para mag-gain ka nito. Kailangan consistent ka sa pag-upload at pagpo-promote. Ngayon, alamin naman natin ang difference and similarities between page and professional profile. Para mas malinaw, gagamit tayo ng Venn diagram. Dito sa part na to, ito yung side ng professional profile. Ilalagay natin dito yung feature na wala sa Facebook page. Then sa gitna ay yung similarities ng dalawa. Okay, ang una is monetization, which is parehas na pwedeng ma-monetize. Ang pinagkaiba nga lang ay yung monetization tools. Dito sa part ng professional profile, yung ibang tools is wala, kailangan mo pa yung mag-request para bigyan ka. Dito naman sa Facebook page, fixed o permanent na yung tools, ang problemahin mo na lang is kung paano ma-hit yung requirements for monetization. Then sa followers, parehas din naman magigain. Ang pinagkaiba nga lang dito sa professional profile, yung friends mo mako-convert into your followers. Unlike kay page na 0 followers, pero pwede mo namang itong i-promote sa iyong friends. Admin and roles, parehas meron. Sa professional profile, ikaw na din mismo ang admin. Ikaw lang ang may access at full control sa lahat. Facebook page, yun nga, pwede kang mag-add ng multiple admins, so hindi lang ikaw yung may full access at pwedeng mag-assign ng roles. Sunod, Facebook professional profile is better for people. Sa page naman is better for business. Even naka-turn on yung professional mode, pwede ka pa rin naman mag-send ng friend request pero hindi mo yan magagawa sa Facebook page. Pagdating naman sa identity and purpose, sa professional profile, it represents the person behind the account using the name you go by with friends and family. So kung ano yung name na nakalagay sa yung account, it represents who you are at mare-recognize ka agad ng friends and family mo. Sa Facebook page naman, it represents an entity, for example, business, organization, product, or for yourself. So ito nga yung sinasabi ko na merong privacy, separate yung personal identity natin dahil pwedeng palitan yung name based sa content na ginagawa natin. So hindi ma-identify ng friends or family na ikaw yung person behind and using that page unless na sinabi mo to sa kanila. Ang purpose naman kapag professional profile, you're building a public brand and community for yourself using the same profile you use to connect with your friends and family. Sa Facebook page, you're building a public brand and community for your business, organization, product, or for yourself, pero gusto mong separate ito from your personal profile. For example nga, gusto mong gumamit ng false name or screen name para makapag-build ng public presence na separate from your personal profile. Pagdating sa connections, you can build a public presence and maintain your personal friends and family experience. Sa pagpo-post, pwede mong i-edit yung audience mo to public, to your friends except for specific friends at only me. Ang pagkakaiba naman nito sa page, pwede kang mag-engage with people who follow your page and other pages. So hindi mo din ma-edit yung audience mo dahil nakaset na ito into public.
Access management, single user login, meaning isang tao lang or one username and password para ma-access mo itong profile. Unlike sa page na pwede kang mag-add ng multiple people on your profiles para may katuwang ka sa pagmamanage ng page. So ang tanong, ano bang magandang gamitin sa dalawa? Facebook professional profile o Facebook page? Kung ang purpose mo bilang isang content creator, gusto mong separate lahat ng personal matters sa content na ginagawa mo, magsaseryoso ka sa paggagawa at pag-upload, ibubuhos mo lahat ng oras dito, I highly recommend na Facebook page ang inyong simulang i-build. Bukod sa professional siyang tingnan, mas secured at pang long term pa. Despite sa mga disadvantage, ganun naman talaga, lalo na pag nagsisimula. Kung iniisip mo na mahirap mag-gain ng followers, pwede mo naman gamitin ang personal account mo para ito ay i-promote. Talking about Facebook professional profile, nasa development stage pa lang kasi ito. Madami pang kailangang ayusin. Kahit sabihin na natin na halos lahat ng feature na nasa page ay unti-unti nang ina-acquire sa professional profile. Kung i-compare natin, being a content creator is like a business. Yung mga ginagawa nating video content, yan ang ating product. Then yung mga viewers and followers, yan naman ang ating customers. Tandaan nyo, ang professional profile ay hindi mo pwedeng i-transfer at gawing page. Pero ang page, pwede mong i-transfer at mag-add ng multiple profile.